Hello sa lahat. Ang video ito ay tungkol sa dapat malapit ka at obedient ka kay Jesus Christ parati. So, itong nakikita nyo ay isang halaman ng pwedeng kainin. Ang pangalan niya ay talinum. Isa siyang spinach. So, pakita ko sa inyo etong soil, hindi ko na put water for mga 4 to 5 days na. Okay? Ang secret ng ito ay I put, kita nyo, aloe vera. Aloe vera, merong tubig siya sa loob ng gel. At na putol ko, ganitong maliit, tapos I put it on the soil. Okay? After 4 to 5 days, ganito na siya. Dry na siya. As you can see. Okay? Parang na siyang dried leaves. At ganon din siya. Nutrients para sa soil over time. Na yun, nakita nyo, moist pa rin ang soil. And hindi ko pa na-dilig for 4 to 5 days. And it's amazing. And then nakita nyo, ang ganda-ganda yung talinum. Very, very healthy. Now, how we connect this to Jesus Christ? Okay. So, yung soil represents our puso, our heart. Yung aloe vera represents Jesus Christ at ang Holy Spirit. Now, if we put yung aloe vera sa soil natin, which is yung puso natin, and so the Word of God, and we allow Jesus Christ to transform us, discipline us, pagalitan tayo if meron tayong kamali, ang kasalanan, if we are humble enough, kung baba tayo, and accept natin ang discipline ni Lord Jesus Christ sa buhay natin, then He puts His Word, His Holy Spirit sa puso natin, and soon it soaks into our heart. And kita mo, moist na moist pa. That means that it changes yung, you don't dry up spiritually. Hindi ka patay, nor wala kang hope sa buhay. You'll always have joy and peace. And kita mo naman, maganda ang halaman. Nagbubunga mas mabuti. And ganyan ka din kung you allow Jesus Christ and the Holy Spirit turuan ka at i-discipline ka at change yung masamang ugali, tulungan kang patawarin ng mga taong nanakit sa'yo, masama sa'yo, that dasalin mo, you pray for them para i-bless sila si Jesus Christ sa buhay nila, para makapasok sila sa langit din. Hindi mo nang gawin yun kasi kailangan. Kasi kita mo that hindi tama ng any person to go to hell for eternity. I mean, ikaw mismo ayaw mo naman, 'di bang, pumunta sa impyerno, mamatay ka. Bakit gusto mong sobrang galit mo sa tao, gusto mo silang pumunta sa impyerno? Hindi tama yun, 'di ba? So that's why we bless them. And sana that ma-soften nila yung puso nila para makita nila ang kasalanan nila. Hindi nang sa'yo that nagawa nila, pero lahat ng kasalanan nila para hingi silang patawad kay Jesus Christ at
magsisi sila sa lahat ng kasalanan nila. At mag-transform sila para makapasok sila sa langit. So, that's the example sa when we allow Jesus Christ to change us, to transform and discipline us. Yung problema sa atin, ang tigas ang ulo natin. Ayaw natin pasabihan. Ayaw natin na marinig ang kasalanan natin. Pero alam natin guilty tayo, 'di ba? So kung we allow Jesus Christ to change us, to transform us, turuan tayo mahalin ang mga kaaway natin and bless them. Itong bunga ng talino, parang ganyan din ang buhay natin. Hindi tayo uubos ng tubig kasi God provides our water. We renew it by allowing Jesus Christ to come into our heart and to change us, to transform us. Alisin ang lahat ng masamang ugali sa buhay natin. Pero kailangan magkumbaba ka talaga. Hindi yung hingi ka ng blessing pero prideful ka naman. Ayaw mo naman gawin ang trabaho, magsisi sa lahat ng kasalanan mo at huwag ulitin ulit. So this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.